Hello po at maligayang pagbabalik. Narito po ang compilation videos na mula sa Heartwarming Stories playlist na sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po. Unang video. Lumaki ako sa piling ng aking ina dahil iniwanan siya ng lalaking nakabuntis sa kanya mula noong madiskubre niya ito. Sa palagay ko, isa akong malaking pabigat sa aking ina dahil noong mga panahong nagdadalang tao, siya ay bata pa lamang. Maagang nabuntis, mahirap humanap na lalaking tatanggap sa kanya na meron ng anak. At kailangan niya din kumayo dahil kailangan niyang maibigay ang mga pangangailangan ko. Kahit na hindi niya ipinapakita sa akin ang pagsisisi niya nang mabuntis siya sa akin, pero ramdam na ramdam ko ito. Bihira niya akong kausapin. Kakausapin niya lang ako sa tuwing may iuutos, magsasalita lang kapag may kailangan siyang sabihin sa akin. Ni minsan, hindi niya ako tinanong kung kamusta ang pag-aaral, kung may kaibigan ba ako, kung ano ang paborito kong kulay o ulam. Kumbaga, para kaming roommates. Bihirang-bihira kung magpakita ng pagmamahal, na para kaming hindi mag-ina. Hindi ko naman po sinasabi na masama ang aking ina. Lahat po ng mga sakripisyo niya ay lahat pinapahalagahan ko. Kung wala po siya, hindi naman po ako mabubuhay. Ang ibig ko lang pong sabihin, ang relasyon namin ng aking ina ay hindi kasing init o may nag-uumapaw na pagmamahal akong nararamdaman sa aking ina. Maayos naman po ang aming relasyon, hindi lang po kami gaanong malapit at may pagkakataon pa na ako ay nakakaramdam ng pagkailang. Nung makatapos ako ng elementarya, lumipad sa ibang bansa ang aking ina at naging isang OFW. Sabi niya, mas malaki ang kita kaya kailangan niyang umalis. Hindi niya ako tinanong kung gusto ko ba ito, kung okay lang ba ako na iwan niya akong mag-isa. Sinabihan niya lang ako, 3 araw bago ang nakatakda niyang alis papunta sa ibang bansa. Sa isang musmos na tulad ko, hindi ko maintindihan. Nakakakain naman kami ng 3 beses sa isang araw. Hindi naman ako nagrereklamo kahit walang halik o yakap akong nakukuha mula sa kanya. Basta alam kong nasa tabi ko siya. Pero nung umalis na siya, pakiramdam ko, nag-iisa na lang ako. Kaya kahit ayaw ko o pigilan ko siya, hindi ko na mababago ang isip niya. Magmula nung umalis siya, nagsimula akong tumira sa mga kamag-anak. Palaging nakasimangot. Nakikita nila akong pabigat pero dahil nagpapadala si mama sa kanila ng pera, kaya naman tinanggap nila ako. Maging sila hindi din nila ako kinakausap na para akong isang nangungupahan ng isang kama sa loob ng kanilang bahay. Sanay naman na ako sa ganitong pamumuhay dahil hindi nagkakalayo ang mga nakaugalian namin ni mama nung panahong magkasama pa kaming nakatira sa bahay. Nung malapit na akong makatapos ng sekundarya, nakatanggap ako ng tawag mula sa aking ina na ikakasal siya sa isang banyaga na kung saang bansa siya nagtatrabaho. Dagdag niya rin na doon na siya maninirahan at hindi na muling babalik ng Pilipinas. Sa totoo lang, nung marinig ko ang kanyang balita, ni isang patak ng luha wala man lang tumulo. Sa tingin ko kung sa ibang mga bata nangyari ito, malamang sila ay maiiyak at malulungkot kung marinig ang ganitong balita. Ngunit para sa akin, parang inaasahan ko nang may ganitong mangyayari at hindi nga ako nagkamali. Naisip ko lang na sana hindi niya muna ako abandonahin dahil gusto ko pa sanang makapag-aral sa kolehiyo. At nagpapasalamat naman ako dahil hindi niya ako inabandona kahit na meron na siyang bagong asawa at pamilya. Pinangako niya sa akin na susuportahan niya ako hanggat kaya ko nang tumayo sa sarili ko. At sumang-ayon naman ang kanyang asawa hinggil dito. Pinagpatuloy ni mama ang pagsuporta sa akin hanggang sa ako ay makatapos ng kolehiyo. At nung makatapos ako, binigyan niya ako ng puhunan para makapagsimula ng isang negosyo. At ginamit ko ito at bumili ng snack kiosk na nasa loob ng shopping mall. Sabi niya, huling regalo niya ito sa akin at iyon na din ang huling tulong na maibibigay niya sa akin. Matapos noon, nakikipagkomunikasyon pa naman ako kay mama at maayos naman ang aming relasyon na parang magkaibigan.
Ayos naman ako dahil natutunan ko din na hindi dumepende sa ibang tao kundi sa sarili ko. Nasasabik na ako na tuklasin ang ganda ng mundo. Palaguin ang negosyo na ipinagkaloob sa akin. Nasa 8 gulang na din ako. Nagpapasalamat din ako at maayos naman ang aking snack kiosk. Ang tinda ko ay popcorn snack na may juice, mineral water at iba pa. Ibang-iba ang pagkatao ko kapag humaharap ako sa mga customer. Palagi akong nakangiti, binabati ng masigla at punong-puno ng enerhiya ang mga mamimili. Maging ako ay nasorpresa na may ganoon akong katangian. Nagustuhan ko ang pagnenegosyo at nakabili ng isa pang kiosk. Ito na ang trabaho ko. Ibinuhos ang aking buhay, oras at lahat-lahat para dito. Kahit na masigla akong nakikipag-ugnayan sa mga customer, naiilang pa rin ako sa ibang tao lalo na kung gusto nilang mapalapit o makilala ako ng mabuti. Bilang lang ang aking mga kaibigan at ilang beses lang akong nakipag-date pero hindi din ito tumagal. Sa tingin ko, lahat sila ay hindi nararapat sa akin. Yung mga lalaking nakakadate ko kaya nawalan na ako ng gana. Wala din akong balak na magpakasal. Maraming taon na ang lumipas, ako ay mahigit ng 30 anyos. Meron na akong 10 kiosk sa iba't ibang shopping mall at maayos at komportable na din ang buhay ko. Nakakuha ako ng isang maliit na condominium. Meron din isang maliit na van na naglalaman ng puro supplies para sa aking kiosk. Hanggang sa naging malapit ako sa isang matandang babae na palaging bumibili ng caramel popcorn. Sabi niya, nakaka-addict ang popcorn na tinitinda ko. Kaya sa tuwing gusto niyang kumain ng matamis, bibili daw siya ng popcorn. Kaya kalaunan, madalas ko na siyang inaantay na darating para makausap ko siya kahit saglit lang habang inihahanda ko ang kanyang paboritong popcorn. Napagtanto ko na isa siya sa aking tunay na kaibigan. Hanggang sa isang araw, inimbitahan niya ako na magpunta sa kanyang bahay para sa isang hapunan. Tuwang-tuwa ako sa kanyang imbitasyon. Nakatira siya sa magandang subdivision, katamtaman ang laki ng bahay at maganda ang kanyang bahay. Mukha din siyang may kaya. Sabi niya, nakatira siyang mag-isa. Ikinagulat ko ito, pero nabanggit niya noon na wala siyang pamilya. Napatunayan ko ito ay totoo nung wala akong nakitang mga litrato ng ibang tao bukod sa kanya. Doon ko napagtanto na pareho kami ng buhay. Mas matagal lang siyang namumuhay ng ganoon sa akin. Kaya siguro kaming dalawa madaling nagkasundo. Magmula noon, ilang beses na akong nagpunta sa kanyang bahay at mas lalo pa kaming naging malapit sa isa't isa. Hanggang sa isang araw, sabi niya ang popcorn ko ay masarap at mas maganda kung i-franchise ko ito. Mas mapapadali na magtayo sa iba't ibang lokasyon at kumita mula sa franchise fees. Sabi niya, maaari pa itong makatulong sa ibang mga negosyo at mas maraming tao ang makakatikim ng popcorn. Sa aking palagay, magandang ideya iyon, pero kulang ang aking pera para simulan ito. Hanggang sa sinabi niya na, papahiramin niya ako ng pera para makapagsimula nito. Labis akong nagpapasalamat at pinagsikapan na lumago ang negosyong iyon. Tama nga siya, madaming tao ang gusto ng popcorn. At kalaunan, lumago at kumita hanggang sa maibalik ng may interes ang pinahiram niya sa aking pampuhunan. Inalok din niya ako kung gusto kong tumira sa parehong subdivision para kami ay magkapit-bahay. Dahil meron na akong kaunting ipong pera at hiram mula sa bangko, nakabili ako ng maliit na house and lot, ilang kalye ang layo mula sa kanyang bahay. Magmula nung lumipat ako sa bahay na iyon, mas maraming oras na kaming magkasama. Lumipas ang panahon, pagtingin ko sa salamin, ako ay isang babaeng nasa 40 na at hindi ko maiwasang malungkot dahil ang tanging kaibigan ko ay isang matandang babae. Para tuloy ang lungkot-lungkot ng buhay ko. Pero naisip ko, buhay ko naman ito at maayos naman ako. Palagi kaming nagluluto at sabay kumain. Nanunood ng TV at kalaunan para ko na siyang naging ina. Sa isip-isip ko, ganito pala ang pakiramdam ng merong isang ina habang pinagmamasdan ko siyang nagluluto sa kusina. Hanggang sa isang araw, nung pagbisita ko sa kanyang bahay, meron akong nakita na isang lalaki
na nakaupo sa kanyang sala. Iyon ang unang pagkakataon ko na nakita ko ang ibang tao sa kanyang bahay. Ang mas nakakagulat nung pagtayo ng lalaking nakaupo sa sala ay sinabi niyang siya daw ay anak ni Doris. Wala namang nabanggit si Doris sa akin na may anak siya. Sa isip-isip ko, nalaglag ang pangako nung makilala ko si Derek at sinabi niya nagtrabaho siya bilang OFW at kababalik niya lang sa bansa at dito na maninirahan. Nung pagtingin ko kay Doris, iniwasan niya ang tingin ko at ayaw niyang pag-usapan pa ang kanyang anak. Halata naman na kailangan nilang mag-usap kaya umalis na ako kaagad. Nag-text ako sa kanya noong mga sumunod na linggo para siya ay kamustahin pero hindi siya nag-reply. Akala ko abala dahil bagong dating ang kanyang anak kaya hinayaan ko lang muna. Isang araw, nakita ko si Derek habang ako ay nag-aayos ng halaman sa harapan ng aking bahay. Binati niya ako at inanyayahan kung pwede kaming maghapunan. Aaminin ko na gwapo ang anak ni Doris, kaya naman napao ako ng walang pag-aalinlangan. Habang kami ay naghahapunan, napansin ko na magaling siyang magsalita. Marunong gumamit ng mga papuri, hindi lang ang mga ginagawa ko, pati na rin ang suot at itsura ko. Para akong nahumaling sa mga sinasabi niya. Matapos namin maghapunan, nagpunta kami sa isang bar at nakainom ng ilang bote ng alak. Bago ako pumasok sa aking bahay, hinalikan niya ako. Iyon ang unang pagkakataon na may humalik sa akin sa halos isang dekada at ang puso ko ay tumibok ng labis na napakabilis. Hindi ko akalain na makakaramdam ako ng kilig kahit na ako ay 40 na. Magmula noon, ilang beses na kaming nag-date. Isinikreto din namin ang aming relasyon kay Doris dahil hindi daw niya alam kung paano ito sasabihin sa kanyang ina. At nahihiya din ako kaya naman sumang-ayon ako sa mungkahi niya. Maging ako hindi ko din alam kung anong sasabihin ko kay Doris kapag nalaman niyang nakikipagrelasyon ako sa anak niya. Lumipas ng ilang buwan ang aming relasyon. Kasabayan nito, ilang beses kong sinusubukan na kitain si Doris pero sa hindi ko malamang dahilan, palagi siyang abala. At kung magkikita naman kami, para siyang iritable o laging may iniisip, nahihiya naman akong magtanong. Subalit isang araw habang kami ni Derek ay nasa shopping mall at umiinom ng kape, nakita namin si Doris at sa tingin ko iyon na din ang tamang pagkakataon na ipagtapat namin sa kanya ang relasyon namin ni Derek. Nahihiya pa akong lapitan siya at ang saya ko nung nakita ko siya. Pero ang mukha ni Doris, imbis ng ngiti, galit ang kanyang pinakita. Hindi din niya ako binati ng maayos nung sinabi ko sa kanyang saluhan niya kami sa coffee shop. Mariin niyang sinabing siya ay abala. Nagtanong siya kung anong ginagawa namin at doon ko inamin sa kanya ang totoo. Sumagot lang siya ng okay at aalis na siya. Nagsimula na siyang maglakad bago pa man ako makapagsalitang muli. Sabi ko na sa'yo kaya gusto ko munang ilihim ang relasyon natin. Biglang sabi ni Derek. Yung pagkakasabi niya, parang hindi siya nag-aalala sa nanay niya. Parang wala lang sa kanya yung kinilos ng nanay niya. Pero sa akin hindi. Hindi ko makalimutan dahil sa dulo ng utak ko, mayroong nangyayari. Baka may pinagdadaanan siya na hindi niya maibahagi sa akin. Kaya naman nung kinaumagahan, nagtungo ako sa bahay nila upang kausapin si Doris at tanungin kung ano ang problema. Kailangan bang si Derek ang i-date mo? Sa dinami-dami ng lalaki, siya pa ang napili mo? Bakit? Wika niya ng pasigaw. Hindi ko rin nakita ang ganito niyang ekspresyon ng muka. Galit, dismayado, pagkamuhi, at lungkot ang nababasa ko sa kanyang muka. Sa isip-isip ko, hindi niya ba ako nakikitang karapat-dapat sa anak niya? Siguro dahil mayaman siya, hindi ako nababagay kay Derek. Kaya iyon din siguro ang dahilan kung bakit ni minsan hindi niya binanggit na meron siyang anak. Doris, hindi mo ba ako gustong makipag-date kay Derek? Ganoon ba ang tingin mo sa akin? Naiiyak kong wika. Oo, ayaw ko man sabihin ito sa'yo pero hindi ka bagay sa anak ko. Kaya pakiusap, huwag ka nang makipagkita sa kanya. Kung kaibigan nga ang turing mo sa akin, sana mapagbigyan mo ang kahilingan kong ito. Malamig niyang pagkakasabi.
Hindi ko inaasahan. Labis akong nabigla sa sinabi niya. Maganda pa naman ang nararamdaman ko kay Derek. Baka nga true love. Pero ang mga sinabi niya ay nakawasak ng puso ko na ilang libong suntok sa sobrang sakit. Akala ko kaibigan ko siya dahil gusto niya ako. Pero mali ako ng akala. Napagdesisyonan ko na hindi dapat pag-aksayahan ng panahon ito. Dahil kung ikasal man ako kay Derek, hindi rin naman ako tanggap ni Doris. Hindi rin ako magiging tunay na masaya. Marahil iyon ang kanyang ugali, ayaw ko nang malaman pa. At isa pa, hindi ko naman first time na mag-isa. Matagal na akong naninirahang mag-isa. Nagawa ko na nga ng ilang taon, gasino na lang ang mga susunod pang taon. Hindi rin naman ako patay na patay kay Derek, kaya nagdesisyon akong putulin ang aming relasyon. Nabalitaan ko na inaaway niya ng inaaway ang kanyang ina. Pero kahit ilang balik sa akin ni Derek, buo na ang isip ko, hindi na ako makikipagbalikan sa kanya. Lumipat din ako ng tirahan dahil naiilang ako kung magkakasalubong kami. Matapos nun, ilang beses kong kinontak si Doris, mapatawag o mapatext, pero wala akong reply na natatanggap mula sa kanya. Hindi na rin siya nagpupunta sa kiosk ko. Ang alaala ko kay Doris ay mananatili sa puso ko, lalong-lalo na kapag nakikita ko ang caramel popcorn. Naisip ko kung kamusta na siya, okay lang ba siya, anong ginagawa niya, malusog ba siya. Kahit na masakit ang salita na narinig ko mula sa kanya, umaasa ako na siya ay nasa mabuting kalagayan at masaya. Hanggang sa lumipas muli ang panahon at ako ay 50 na. Nandoon ako sa isa sa mga kiosk ko sa shopping mall para i-check yung supply, mga empleyado at yung kita nang bigla akong makarinig ng isang boses na pamilyar. Paglingon ko si Doris. Hindi ako makapaniwala. Doon ko din nakita kung paano siya manamit na ibang-iba kumpara dati. Nakasuot siya ng lumang damit at tsinelas na para siyang nakatira sa kalsada. Mas matandang-matanda ang itsura niya sa edad niyang 70. Kung dati mukha siyang isang nanay, ngayon mukha na siyang lola. Sa sobrang saya ko, nayakap ko siya ng mahigpit, binigyan ko siya ng malaking plastic bag ng caramel popcorn at nagtungo kami sa isang kainan. Oras na din iyon ng hapunan. Habang kami ay naghahapunan, siya ay masaya at nakangiti pero sa likod ng kanyang mga ngiti, ang kanyang mga mata ay nababalot ng malalim na kalungkutan. Pinagmamasdan ko lang siya ni hindi nga ako kumain at batid niya na madami akong katanungan. Nung matapos na siyang kumain, inamin niya sa akin ang lahat. Wala naman daw siyang sama ng loob sa akin. Yung mga iniisip ko ay kabaliktaran. Gustong-gusto niya ako at tinuturing na isang pamilya. Ngunit ang kanyang anak ang tunay na problema. Masamang tao ang kanyang anak. Walang ginawa ito kundi ang mag-inom at magsugal. Pinipilit niya si Doris na magpadala ng pera sa kanya at palagi ding nasasangkot sa gulo o away. Dahil mapanakit at bayolente ito, ginagawa niya lang ang gusto ni Derek. Kaya lagi siyang nagpapadala ng pera para mas lumayo ang kanyang anak. Pero ang pera ay nauubos at dumating ang panahon na iyon kay Doris. Wala siyang maipadala kaya ito umuwi sa kanya at pinipilit na magbigay ng pera. At dahil naubos na ang pera, pinipilit niyang ibenta ang bahay. Lagi siyang pinagbabantaan hanggang sa wala siyang magawa at naibenta ang bahay. Pagkatapos nun, kinuha lahat ni Derek ang pera at biglang naglaho. Magmula noon, hindi na niya nakita pang muli si Derek dahil alam ni Derek na said na ang pera ni Doris. Hindi siya galit sa akin nung nakita niya kami ni Derek sa coffee shop. Ang totoo, galit siya kay Derek dahil alam nito ang planong balak ng kanyang anak para sa akin at mapasakamay niya ang ari-arian ko. Batid niyang pera lang ang gusto ni Derek sa akin at hindi niya hahayaan na mabiktima ako ng kanyang anak. Kaya pala ganoon ang kanyang reaksyon. Humingi siya ng paumanhin sa akin at nahihiya dahil sa nangyari at ang mga salitang binitawan niya. Kinailangan din niyang magtrabaho dahil kung hindi, papalayasin siya sa apartment na tinitirahan niya. Iyon pala ang dahilan kung bakit mas lalong tumanda ang kanyang itsura
dahil sa hirap at pagod. Naghahalong lungkot at saya ang nararamdaman ko nung makita ko siya. Hindi ko lang siya naging kaibigan, bagkus sa kanya ko din naramdaman ang pagmamahal ng isang ina. Wala nang patumpik-tumpik pa. Matapos naming maghapunan, dumiretso kami sa kanyang tinutuluyan at nag-impake ng lahat ng kanyang kagamitan. Dinala ko siya sa condominium na tinutuluyan ko at sinabi ko sa kanya na simula sa araw na iyon, titira siya kasama ko. Dahil ang totoo niyan, sa kaibutura ng puso ko, siya ang nanay ko at labis akong nagpapasalamat. Magmula noon, tumutulong-tulong siya sa kiyos na naging mas matagumpay kung hindi dahil sa kanyang tulong. Sa ngayon, bumalik ulit ang aming dating nakaugalian na magluto at kumain ng iba't ibang putahe na niluto namin at kinakain ito habang nanonood ng TV, nagkukwentuhan at sinusuportahan ang bawat isa. Kaming dalawa ang magkaramay at hindi na kami nakakaramdam ng pag-iisa at pagkalumbay. Kahit minsan hindi ako nang hinayang o nagsisisi kung bakit hindi ako nagpakasal at walang anak. Maligaya ako kung nasaan man ako ngayon kasama ang aking kaibigan at ina na si Doris. Pangalawang video. Matapos ang mahigit na 2 dekada kong nagtrabaho sa abroad, napilitan akong bumalik sa ating bansa kahit na alam kong wala na akong pamilyang babalikan. Ang mga kaibigan ko naman ay matagal nang wala kaming ugnayan. Kaya naman, habang nag-eempake ako ng gamit, hindi ko mapigilan na bumigat ang aking pakiramdam. Tila ang bigat-bigat ng aking dibdib. Pero hindi ko inaasahan pag uwi ko ng Pilipinas, may lihim akong malalaman na nagpaluha sa akin ng labis. Ako ay ipinanganak at lumaki sa probinsya. Masasabi kong isa ako sa mga batang yagit. Malaki ang t-shirt, may butas ang tsinelas o minsan madalas magpaa. Lumaki ako sa pangangalaga ng aking lolo at lola. Wala na kasi ang mga magulang ko na parehong pumanaw sa sakit. Nung 3 taong gulang ako, si tatay ay yumao sa sakit na tuberculosis. Samantalang si nanay naman ay yumao sa sakit dahil nagkaroon siya ng bukol sa matris. Hanggang sa lumaki ito at tuluyan na din siyang kinuha sa akin. Kaya elementarya pa lamang ako, wala na akong mga magulang. Naalala ko nung unang kita ko kay Minerva ay binigyan niya ako ng candy dahil nakita niya akong umiiyak. Eto, Christopher candy, isa sa iyo at isa sa akin. Sambit niya, sabay tapik niya sa balikat ko. Salamat, sagot ko at binuksan ang wrapper at kinain. Nung mga sandaling iyon, pumasok ako sa eskwelahan matapos ilibing ng aking ina. Labis akong nalulungkot. Hindi ko mawari o maipaliwanag ang lungkot na nararamdaman ko sa pagkawala ni nanay. At sa isang sulok, ako ay humihikbi at dito niya ako nakita. Hindi ko alam yung feeling pero alam ko yung lungkot na nararamdaman mo. Dagdag niya habang kami ay kumakain ng candy. Ako nga, hindi ko kilala ang mga magulang ko. Hindi ko alam kung saan ako nanggaling. Sabay tumingin sa akin ng may kibit balikat at nagpatuloy siya. Pareho tayong ulila na. Gusto mo bang maging kaibigan ko? Ako naman ay tumango. O siya, tahan na. Mamaya pagtapos natin sa paaralan, sumama ka sa akin at may ipapakita ako sa'yo. Tugon niyang nakangiti. Nagtungo kami sa isang sapa. Malinis, nakaka-relax yung tunog ng tubig na umaagos at ang napakagandang himig ng inang kalikasan. Naupo ako at ipinikit ang aking mga mata upang namnamin ito. Ito ang paborito kong lugar. Dito ako nagpupunta sa tuwing ako ay malungkot. At iba to ang bato sa tubig, wika ni Minerva. Yung hawak niyang bato ay ibinato niya sa tubig at ako ay namangha dahil yung batong iyon ay tila ba parang naging bola at nakailang beses tumalbog sa tubig bago ito tuluyang lumubog. Wow! Galing! Bigla kong sambit. Ngumiti siya at sinabi niyang madali lang itong gawin at kung palaging nagsasanay, mas magiging magaling ako. Tinuruan niya akong magbato at syempre, unang bato ko pa lang, lumubog kaagad ito. Dito kami nagtawanan at nakailang beses ako na ginawa ito bago kami naghiwalay para umuwi. Simula noon, palagi na kaming nagkikita
mapa sa eskwelahan o sa labas. Sinikap din namin na maging magkaklase sa mga susunod na baitang, pero ako ay laging huli. 1 taon lang kami magkaklase at iyon din ang panahon na una kaming nagkita. Gayunpaman, kahit hindi kami magkaklase, ang mahalaga, pareho kami ng paaralan at grade level sa elementarya. Parehas pa din ang oras ng aming pasok at pag-uwi. Tuwing araw ng Biyernes, magpupunta kami sa sapa at doon maglalaro ng bato. Magpapaligsahan kung sino ang pinakamaraming talo ng bato bago ito lumubog sa tubig. Bukod doon, meron din malapit na bundok at kami ay nangunguha ng kung ano-anong pwede naming kainin. Merong mangga, kaimito, kasoy at kamyas. Ako ang madalas umakyat sa puno dahil tinuruan ako ng lolo ko kung paano tingnan yung mga sanga at kung ano ang dapat tapakan para hindi madisgrasya. Marunong din akong umakyat ng puno ng nyog na isa sa mga mahirap na punong akyatin. Karamay namin ang isa't isa mula sa pag-aaral, mula sa mga problema ko kung pinapagalitan ako ni lolo o lola, mula sa problema niya sa bahay na tinutuluyan niya. Hindi ito bahay ampunan, bahay ito ng isang mag-asawang magsasaka. Ang kwento sa kanya, may nakilala daw ang kanyang nanay-nanayan na babae, naging magkaibigan sila pero nabuntis ito. Nung nanganak, pinakiusapan daw yung nanay-nanayan na pansamantala muna niyang iwan yung bata. Yung pala, iniwan na niya ito. At dahil nais niyang mapag-aral ang bata, ipinarehistro niya ito sa pangalan nilang mag-asawa. Batid niya ito dahil hindi naman inilihim ng mag-asawa na kumukupkup sa kanya hinggil sa kanyang pagkatao. Nung kaarawan niya nung kami ay first year high school, nais ko siyang bigyan ng regalo pero wala naman akong pera. Kaya ang ginawa ko, namitas ako ng mga bulaklak. Gumawa ako ng bouquet na gaya ng napanood ko sa telebisyon ng aming kapitbahay. Gumamit ako ng goma para hindi magkahiwa-hiwala yung sanga ng mga bulaklak. At gumawa din ako ng kwintas na gawa din sa bulaklak. At hindi lang iyan, namitas din ako ng kaimito na isa niyang paboritong prutas. Bakit ako naganda ng ganito? Dahil nais ko ding magtapat ng pag-ibig sa kanya. Sa tuwing nakikita ko siya, siya ang nagbibigay sigla, liwanag at ligaya sa aking malungkot na buhay. Sa tuwing nakikita ko siya, ako ay nagkakaroon ng motibasyon sa pag-aaral. Sa tuwing nakikita ko siya, ang tibok ng puso ko ay bumibilis. At sa tuwing nakikita ko siya na may kausap na ibang lalaki, ang puso ko ay nagseselos. Simula nung mapagtanto ko na may gusto ako sa kanya, ayaw ko nang patagalin pa ito at aminin sa kanya upang malaman ko din ang kanyang sagot kung pareho ba kami ng nararamdaman. Nung nagtapat ako sa kanya, hindi, bigla niyang sagot. Hindi ko maiwasang malungkot kasi narinig ko na ang salitang hindi. Tapos bigla siyang natawa, mas lalo akong nakaramdam ng hiya. Ano ba yan, Christopher? Bigkas niyang muli. Pero sa pagkakataong ito siya ay humahagik-gik na, samantalang ako ay seryosong seryoso. Hindi, ulit niyang muli. Hindi ka na mabiro, humahalakhak niyang sambit. Gusto ko lang makita ang itsura mo. Nakita ko yung pamumutla mo at syempre, gusto din kita. Wika niya, sabay hinalikan ako sa pisngi. Sa sobrang bilis ng pangyayari, natulala ako. Hindi ko kaagad na proseso at ilang saglit pa, hinawakan ko ang pisngi ko kung saan niya ako hinalikan at tumingin ako sa kanya. Hawak niya ang tungkos ng mga bulaklak na gawa ko at inamoy ito. Malalantay ang flower necklace kapag nakatayo ka lang dyan, wika niyang muli. Ah, sorry, sagot ko at napatitig ako sa kanyang magandang muka. Hindi pa ba obvious kaya natulala ka na? Tanong niya. Oo, kung ano ang nararamdaman mo ay ganoon din ang nararamdaman ko. At salamat nga pala sa kay Mito. Dagdag niya. Pinagsaluhan namin ang kay Mito na iniregalo ko sa kanya at simula noon, kami ay naging magkasintahan. Mahirap ang aming kinalakihan kaya madalas kaming mangarap. Kaya naman nung makatapos kami ng sekundarya, pareho kaming nakipagsapalaran sa Maynila. Akala namin, maraming trabaho ang mahanap sa Maynila na may magandang kita pero hindi ganoon kadali. Hindi namin sukat akalain na ang simpleng posisyon na waiter, sis lady o trabaho sa opisina kahit clerk
ay kailangan pala na meron kang natapos. Nasabi ko ito dahil yung mga kasabayan ko ng mga nag-a-apply, meron silang college degree. Ito kasi ang mas gusto ng mga employer. Kaya naman ang trabahong nakuha namin ay mababa ang pasahod at mano-mano pa ito. Kasabayan nito, nagpapadala pa ako kila lolo at lola at halos walang natitira sa amin ni Minerva. Ang trabahong nakuha ko ay tagahugas ng plato at tagalinis sa isang resto bar. Si Minerva naman nakakuha ng trabaho bilang janitress sa isang ahensya ng gobyerno. Madalas hindi kami nagkikita dahil ang pasok ko ay sa hapon at uuwi ako ng madaling araw. At siya naman ay umaga. Hindi ko maiwasang madismaya dahil wala man lang kaming naiipon sa aming kinikita. Kaya hindi ko maiwasang mag-alala dahil nais kong ibigay ang lahat para sa kanya. Nais kong guminhawa ang buhay namin. Nais kong magkaroon kami ng pamilya. Pero mukhang napakahirap na gawin ito dahil lagi kaming kinakapos. Parang walang pinagkaiba ang buhay namin sa probinsya at Maynila sa isip-isip ko. Hanggang sa lumipas ang halos 2 taon. Walang pagbabago, mas lalo akong nanlulumo, nadidismaya, nawawala ng gana. Hindi ko man lang siya madala sa isang magandang kainan. At kung magsini man, 1 o 2 beses lamang ito mangyari sa isang taon. Nakaka-frustrate lang dahil wala akong magawa. Hindi ko maikakaila na kapag nakikita kong nakatingin si Minerva sa mga magagandang butik, at makita ang presyo para akong ibinabaon sa buhangin. Sinubukan kong maghanap ng iba pang mapapasukan, ngunit hindi rin ito sapat. Hanggang sa isang araw, pauwi ako at may narinig akong balita mula sa aming kapitbahay. "Oy, totoo ba? Si Minerva ay magpapakasal kay Mr. Sanchez?" Tanong nito. Nabigla ako at halata ito sa ekspresyon ng mukha ko at agad niyang binawi ang kanyang sinabi. Huwag mong pansinin yung sinabi ko. Dagdag niya at nakita kong dali-dali itong naglalakad palayo. Kaya naman nung kinagabihang ding iyon, kinompronta ko siya. "Totoo ba yung narinig ko sa kapitbahay natin?" Tanong ko sa kanya. Anong ibig mong sabihin?" Tanong niya. "Yung kasal," sabi ko. "Hindi totoo yan," pagtanggi niya, habang ako ay nakatingin sa kanya ng diretsyo. Ibinahagi niya na bukod sa pagiging janitress, tumanggap din siya ng part-time bilang tagalinis at isa sa napasukan niya ay bahay ni Mr. Sanchez. Siya ay isang negosyante na mayroong 2 palapag na bahay. Siya ay byudo, walang anak at 2 dekada ang tanda sa kanya. At tinanong ni Mr. Sanchez si Minerva kung nais niyang maging bagong misis nito. Sa totoo lang, hindi ko masisisi si Mr. Sanchez dahil maganda si Minerva, morena, makintab at mahaba ang buhok, maganda ang ngiti, may katangusan ang ilong na maaari siyang mag-artista. At syempre nung marinig ko ito sa kanya, hindi ko mapigilan na parang may sumuntok sa aking puso. Matapos niyang magkwento, hindi ako nakapagsalita at dumiretso akong natulog. Pero hindi ako makatulog, buong magdamag akong nag-iisip. Ito na ang pagkakataon na gumanda ang kanyang buhay. Ito na ang pagkakataon na siya ay magbuhay reyna. Mabili ang mga nais niyang bilhin. Hindi na siya hanggang sa tingin lamang kapag magpupunta siya sa mall. Tama ang desisyon ko, sa isip-isip ko. Mas importante na gumanda ang buhay niya na bagay na hindi ko maibibigay sa kanya. Isa pa, kilala ko din si Mr. Sanchez na mabait at matulunging tao. Dahil sa kanyang katangiang ito, alam kong nasa mabuting kamay si Minerva. At nung gabing iyon, ako ay nagdesisyon na magpakasal siya at hiwalayan para makapagsimula siya ng magandang buhay. Maaga akong gumising. Intensyon kong ipagluto siya ng almusal at matapos nito, sasabihin ko sa kanya ang napagdesisyonan ko. Nung sinabi ko sa kanya ang plano ko, Hindi ako papayag, hindi ito maaari. Umiiyak niyang sambit. Minerva, hindi ko maibibigay ang karangyaang nararapat sa'yo. Hindi sapat ang pagmamahalan natin. Hindi ito makakabusog. Hindi ito makakabili ng mga pangangailangan natin. At kahit isa man lang sa ating 2 ang guminhawa, masaya na ako. Mahal kita, Minerva, at ang nais ko lamang ay maganda para sa'yo. Wika ko at nagsimula na din akong lumuha. Dito ay
Humahagulgol na si Minerva at niyakap ko siya. Sige na, please. Gusto kong gumanda ang buhay mo at ito ang paraan. Malungkot kong sagot. Ayoko, parang awa mo na. Hindi ko kaya. Humihikbi niyang sagot. Pero ako ay nagmatigas. Dahil kung ako ay makikita niyang ako ay nasasaktan, alam kong hindi papayag si Minerva at nais ko siyang magtagumpay. Nasa 3 taon na kaming magkasama sa Maynila pero hindi ko man lang siya mapakasalan at sinabi ko sa kanya na ako ay babalik na sa probinsya. Nung napapayag ko ito at sinabi na handa siyang magpakasal, bago kami maghiwalay, sinulit namin ang mga huling sandali na kami ay magkasama. Nagluto ako ng aming paboritong pagkain at naghanap din ako ng kay Mito na paborito niyang prutas. At bukod doon, ilang beses din kami nagsiping bago kami tuluyang magkahiwalay. Sa loob lamang ng 2 buwan, sila ay nakatakdang ikasal. At isang araw bago sila ikasal, kami ay tuluyang nagpaalam sa isa't isa at iyon din ang huli kong kita sa kanya. Niyakap ko siya ng napakahigpit, huling halik at titig sa kanyang muka. Ang kanyang maamo at magandang muka, ang aking pinakamamahal, nag-iisang babae sa puso at buhay ko. Mahal na mahal kita, Christopher. Malambing niyang sambit. Mahal na mahal din kita. Sagot ko at pilit kong hindi lumuha. Nung bumalik ako sa probinsya, nakakuha ako ng trabaho sa isang restaurant bilang tagahiwa ng mga recados. Lumipas ang panahon, tumutulong-tulong din akong magluto. At dito ko natuklasan na meron pala akong talento sa pagluluto at malasahan ang bawat sangkap sa isang putahe. Iminungkahi ng may-ari ng restaurant na kumuha ako ng certificate sa pagluluto para pwede akong maging assistant chef o chef balang araw. Ilang taon akong nagtrabaho bilang assistant chef sa nasabing restaurant sa probinsya hanggang sa nagkaroon ako ng oportunidad na makapunta sa bansang Dubai at nakapasok sa isang restaurant doon. Mahigit 5 taon akong nagtatrabaho doon at meron akong nakilala na nagustuhan ang luto ko at nagpropose na gawin akong chef ng kanyang restaurant. Hindi ko na malaya na mahigit 2 dekada na ang nakalipas. Si Lola at Lolo ay parehong yumao nung ako ay nasa ibang bansa. Wala na akong pamilyang babalikan kaya naman nanatili ako doon at nagtrabaho ng nagtrabaho. Hanggang sa isang araw yung may-ari ng restaurant nagsabi sa akin na isasara na niya ang restaurant dahil siya ay may sakit at wala ding magpapatuloy nito. At dahil 15 taon akong nagtrabaho sa kanyang restaurant, binigyan niya ako ng severance pay. Nalungkot ako pero wala naman akong magawa. Kaya dito ako nagdesisyong umuwi ng Pinas. Pag-uwi ko, ang bahay sobrang tahimik. Napakalungkot. Bumalik din ako sa sapa na madalas naming puntahan ni Minerva. Pero alam kong masaya siya at maginhawa ang buhay niya. Hindi ko mapigilan minsan mangarap kung ano ang aming buhay kung sakaling kami pa din. Kung pareho kaming bumalik ng probinsya. Nagsimula akong magtanim ng mga herbs sa bakuran at naisipan kong magtayo ng maliit na restaurant. Dahil iyon lamang ang alam kong gawin. At gamit ang mga naipon ko sa maraming taon, na isakatuparan ko ang magbukas ng sarili kong kainan. Dahil kailangan ko ng katukatulong, naglagay ako ng paskil na wanted helper na sign sa restaurant at merong binatang nasa mahigit 20 anyos o 20 anyos na nag-apply sa posisyon. Sabi niya, nagtrabaho daw siya dati sa karinderya bilang taga-ihaw kaya may alam din siya sa kusina. Kaya naman hindi na ako nagdalawang isip na i-hire siya at hindi ako nagkamali dahil masipag, laging nasa tama ang oras ng pagpasok at wala din itong absent. Kaya naisip ko, ang swerte ko dahil nakatagpo ako ng isang maayos na empleyado. At nagdaan ng ilang buwan na magkasama kaming magtrabaho, hindi ko maiwasang mapansin na meron siyang anggulo na may pagkakahawig sa akin. Kaya naman na-curious ako sa kanyang pagkatao at tinanong siya. Pero si Alex, halatang ayaw niyang magbahagi ng personal niyang impormasyon. Kaya naman iginalang ko ito.
Habang kami ay nagtatrabaho sa kusina, ako ay biglang natisod. At ang babagsakan ko sana ay ang nagliliyab na apoy na kalan na merong kumukulong mantika. Pero si Alex, dali-dali niyang nahablot ang damit ko sa likuran ng napakalakas at pareho kaming napaatras, natumba sa sahig mula sa kasalungat na direksyon ng kumukulong mantika na iyon. At napigilan niya ang muntik ko ng aksidenteng iyon. Oh, maraming salamat. Maraming salamat. Kamuntika na ako. Kala ko katapusan ko na. Wika ko. Wala pong anuman sir. Sambit nito at tinulungan akong tumayo. Nung nagsara kami ng restaurant, inaya ko siyang uminom ng beer at ipinagluto ng masarap na sisig para sa aming pulutan. Matapos ang ilang bote ng beer, nabanggit ko na dahil utang ko sa kanya ang buhay ko, nais kong magbigay ng pasasalamat sa pamamagitan ng pag-imbita sa kanyang pamilya sa restaurant at kami ay magsalo-salo. Tumango lamang siya at sumagot na sasabihin daw niya sa nanay niya. At sa pagkakataong ito, nagtanong ako muli hingil sa kanyang personal na buhay. Sumagot siya na matagal nang patay ang kanyang ama at silang dalawa na lang ng kanyang ina ang naiwan. Ngunit makalipas ang 3 araw, 1 linggo hanggang 3 linggo, hindi pa rin niya dinadala ang kanyang ina. Kaya naman nagtaka ako at tinanong siya, Alex, kailan kayo pupunta ng nanay mo? Sir, abala lang po kasi si nanay. Hayaan niyo po sa susunod. Sambit niya. Ganito na lang, mag-set na lang tayo ng date. Sa susunod na linggo, isasara ko ang restaurant para sa pagdating nyo, iintayin ko kayo. Wika ko. Tumango lamang siya at bumalik sa kanyang ginagawa. Matapos na ang insidenteng iyon, normal pa din si Alex. Yung mga kilos at galaw na walang pinagkaiba na parang wala lang sa kanya iyon. Samantalang ako, nahihiya ako dahil hindi ko man lang masuklian ito. Bukod doon, dahil siya lang naman ang kilala ko at paparating na din ang kaarawan ko, kaya naman itinakda ko ang petsa kung kailan sila darating. Para nang sa ganon, hindi ako nag-iisang kumain at magdiwang. Hindi naman nila alam na birthday ko. Ang mahalaga, hindi ako malungkot sa araw na iyon. Malibang at may makausap ako sa isip-isip ko. Tinanong ni Alex kung meron akong maitutulong sa araw na iyon. Pero ang sabi ko, magpahinga siya at sabay na lang silang magpunta ng kanyang ina dito. Nagplano ako ng mga putahing lulutuin. Nagluto ako ng pasta, chicken biryani, garlic butter, lamb chops, sisig para sa pulutan, at para sa aming dessert, gumawa ako ng espesyal na kaimito ice cream. Ito ang napili kong ihanda. Inayos ko din ang table settings. May napkin, may dekorasyong bulaklak na disenyo na may kaunting pagkakahawig sa mga fine dining. Talagang pinaghandaan ko ito dahil nais kong maiparating sa kanila na taus-puso akong nagpapasalamat sa kabayanihan ni Alex. Kung hindi dahil sa kanya, malamang nakaratay ako sa ospital ngayon. Na nasa ospital din ako magdidiwang ng kaarawan ko. At ang masakla pa dito, ang maliit kong restaurant may iwang nakasara at meron ding may iwanang bayaran. Kaya yung paghahanda ko ng mga pagkain iyon, walang kapantay. Nung pagdating nila, ang una kong nakitang pumasok ay si Alex at sumunod ang isang babae sa likuran niya. Pero napatigil ako ng hakbang nung makita ko kung sino ang babaeng iyon. May kulubot na ang kanyang muka, madaming puting buhok, pero hindi ako nagkakamali dahil ang babaeng iyon ay walang iba kundi si Minerva. Nang mapagtanto ni Minerva na nakilala ko siya, nakita ko na kaagad itong umatras. Wait, sandali lang. Please, upo ka. Sambit ko. Nakita kong nauna nang umupo si Alex, pagkatapos si Minerva at ako. Hindi ako makapagsalita. Si Alex, binuksan ang lata ng soft drinks at nagsimulang uminom. At base sa kanyang reaksyon, batid kong wala siyang alam na dating karelasyon ko ang kanyang ina. Si Minerva naman ay nakayuko, samantalang ako nakatitig sa kanya. Hindi ako makapaniwala na nakita kong muli ang nag-iisang babae sa puso ko. Aaminin ko, nais ko kaagad siyang yakapin, halikan, pero hindi ko pwedeng gawin iyon dahil maaring
hindi din ganoon ang nararamdaman niya para sa akin. Ang tahimik naming kilos ay napansin kaagad ni Alex at bumulong sa kanyang ina na, "Nay, anong meron?" Narinig dahil sa nakakabinging katahimikan ng paligid. At nagsimula na itong magpanik nung nakita niyang tumulo ang luha ng kanyang ina. "Nay!" sigaw nito. "Anong nangyayari? Bakit ka umiiyak, Nay?" Natataranta nitong sabi. Ako naman ay nakayuko na din dahil nais kong itago na namumuo na din ang aking luha. Nababalutan ng labis na emosyon ako nung mga sandaling iyon. At si Alex? "Nay, bakit ka umiiyak? Anong nangyayari?" Pinipigilan na niyang umiyak pero batid ko sa kanyang boses dahil ito ay pumiyok. Batid kong tumingin siya sa akin at ito ay tumahimik dahil sa pagkakataong ito, ang luha ko ay tumutulo na din at tumahimik na lang si Alex. Nag-iintay ng kasagutan sa kanyang ina. Pakiramdam ko, napakatagal na oras o panahon ang lumipas bago pa siya nagsimulang magsalita. "Christopher, tagal na ng panahon. Pasensya ka na. Pero masaya ako na nagkita tayong muli." Malumanay na sabi ni Minerva. "Ako din. Tagal ng panahon." Sambit ko at ibinahagi ko sa kanya ang nangyari sa akin magmula noong kami ay naghiwalay. At matapos kong magkwento tungkol sa aking buhay, "Ikaw, kamusta ka na?" tanong ko. Matapos nating maghiwalay, ako ay nagpakasal at wala pang 1 taon ako ay nanganak. Maganda at maayos ang buhay namin, pero tumagal lamang ito ng 5 taon dahil namatay sa sakit si Mr. Sanchez. Hindi ko alam na sa kanya ding pagpanaw ay meron din pala itong kalakip na paghihirap, sambit niya. Ayon sa kwento niya, nung pumanaw ang kanyang asawa, akala niya yung negosyo nito ay nasa maayos at mabubuhay sila. Yun pala, marami itong pinagkakautangan, maraming kailangang bayaran hanggang sa nakuha ang negosyo, ultimo sasakyan, gamit sa bahay, at pati bahay na tinitirhan nila. Kaya matapos ang 3 taon mula noong pumanaw ang kanyang asawa, bumalik sila ng probinsyang mag-ina at dito na sila naninirahan dahil wala siyang makuhang magandang trabaho doon. Sa probinsya kasi kahit mababa din ang sahod, mababa rin ang mga bayarin at bilihin. Marami siyang napasukang trabaho at palipat-lipat din hanggang sa nakapasok siya sa isang malaki-laking karinderya. Dito siya nagtagal. Dito din kasi kahit may tira, pwede siyang mag-uwi ng ulam na pwede nilang makain. Sa nasabing karinderyang iyon, libre din ang pagkain ng tanghalian at nahatian niya ang kanyang anak. Naging malapit sa may-ari. At nung malaki-laki na si Alex, nagsimula na din itong maging helper ng karinderya at siya ang nakatoka sa pag-iihaw kaya may alam din ito sa kusina. "Sorry Minerva," sambit ko dahil hindi ko mapigilan ang maawa sa sinapit niya. Akala ko doon na natatapos ang kanyang kwento ng buhay. Ngunit hindi pa pala. Dahil makaraan ang ilang minutong katahimikan, nagsalita siyang muli. May isa pa akong bagay na nais kong ipaalam sa'yo." Natuklasan niyang buntis siya, pero nung mga sandaling iyon, kakakasal pa lang niya. At dahil hindi niya maitatago ito, sinabi niya iyon kay Mr. Sanchez. At tinanggap daw nito ang batang nasa sinapupunan niya. Nung ipinanganak ang bata, inilagay ni Mr. Sanchez ang pangalan niya bilang ama. Batid din ni Mr. Sanchez na hindi siya ang ama ng bata dahil baog pala ito. At dahil handa siyang akuin ang responsibilidad, sinabi ni Mr. Sanchez sa kanya na hindi na niya kailangang kontakin o sabihin sa akin ang totoo. Ginawa niya ang sinabi ng kanyang asawa para wala ng gulo, lalo na sa kabaitang ipinakita sa kanya, kaya hindi niya magawang suwayin ang utos nito. Habang ako ay nakikinig, hindi lang ako ang nagulantang sa revelasyong ito, maging si Alex na nakita kong nalaglag ang panga. Kaya pala, may anggulo siyang kamukha ko. Ay, kaya pala, may pagkakahawig kami. Bigla kong sambit. Napangiti ng kaunti si Minerva. "Patawarin mo sana ako. Hindi ko alam kung paano magsisimula,
Pero dahil ako ay naging mahina, hindi ko na ipagtapat ang totoo. At nung nabalitaan kong nakabalik ka na at naghahanap ng helper sa restaurant, ako ang nagsabi sa anak ko na mag-apply sa'yo. Sa ganitong paraan, at least, kahit papaano, magkakilala at magkasama kayo. Hindi ko alam kung paano ako hihingi ng tawad sa'yo. Wika niya. Tawad? Hindi. Ako dapat ang humingi ng tawad sa'yo. Sana noon pa lang nangamusta na ako sa'yo. Alam mo ba, kung alam ko lang, babalik ako kaagad at hindi kita papabayaan. Pero ang nakaraan ay nakaraan. Ang mahalaga ngayon ay ang kasalukuyan. Ang puso ko ngayon ay nangingibabaw ng kaligayahan dahil binigyan mo ako ng anak. Salamat sa sakripisyo at magandang pagpapalaki mo sa kanya. At maraming salamat dahil binigyan mo ako ng pamilya na may makakasama na ako na hindi na ako nag-iisa. Naluluha akong wika at dali-dali ko siyang niyakap ng mahigpit at hinalikan sa labi dahil ang puso ko ay labis na nag-uumapaw ng kasiyahan na ang tanging babaeng nasa puso ko ay kapiling ko na muli ngayon na isa sa pinakamagandang regalong natanggap ko buong buhay ko. Matapos naming ihiwalay ang aming mga labi, bigla kaming nagtawanan ni Minerva dahil sa reaksyon ni Alex. Lumuwa ang mata at nakanganga ang bibig niya nung makita niya kaming magkahagkan. At maya-maya pa, sabay namin siyang niyakap ng mahigpit dahil sa wakas, buo na ang aming pamilya. Naaalagaan at mamahalin ko magpakailanman. Pangatlong video. Kamakailan anibersaryo ng aming kasal ng misis ko, ang taong nagpapatibok ng puso ko mula pa noong kabataan ko. Lumaki kaming mag-asawa sa isang lugar, sa isang maliit na bayan malapit sa Maynila. Maliit lang ang barangay kaya halos lahat ng mga batang kaedad ko ay magkakilala. Una kong nasilayan ang aking asawa na si Katie noong ako ay 7 taong gulang. Mas bata sa akin ng 1 taon ang asawa ko. At siya ang pinakanapansin ko dahil siya ang pinakamaganda at pinakasikat na babae sa lugar namin. Samantalang ako, ang pinakamaliit at pinakapayat na bata. At nakakatiyak ako na walang magsasabi na ako ay isang cute dahil wala naman akong natatanging katangian. Subalit, kahit na hindi niya ako napapansin, hindi ito humadlang para ako ay sumuko. Kaya lahat ng paraan na maaari niya akong mapansin ay gagawin ko, mapansin niya lang ako. Halimbawa, sa tuwing binibigyan ako ng aking ina ng candy, iniipon ko ito at kapag madami na, ilalagay ko ito sa desk ni Katie na may kalakip na mensaheng magandang araw. Kapag nakikipaglaro siya sa ibang mga bata, nandoon lang ako sa tabi at nakatitig sa kanya na umaasang magtagpo sana ang aming tingin. May pagkakataon na napatingin siya sa akin at ako ay ngingiti ng napakalaki. May pagkakataon naman na tinatalikuran niya lang ako. Kaya kahit mapansin niya ako o intensyon na hindi pansinin, hindi nabawasan ang paghanga ko sa kanya. Minsan naman, naghihintay ako sa gate ng aming paaralan upang intayin siya na lumabas at maglalakad ako sa likuran niya para hindi halatang sinusundan ko pero hindi pa rin niya ako napapansin. Hanggang sa noong kami ay magsekundarya, wala pa rin. Pero nagbukas ng pintuan ang pagkakataon. Noong mga panahon na iyon, magaling na akong mag-bake. Ang nanay ko kasi ay isa ding baker ng mga tinapay at syempre, hindi mawawala ang pandesal. Bukod sa tinapay, nagbe-bake din ako ng cake at iba pang pastries. Isang araw, kaarawan ng paborito kong guro, kaya nag-bake ako ng cake para ibigay sa kanya. Naghanda din ako ng isa pang cake na mas maliit at may dekorasyong pink at light blue na mga paru-paro. Batid kong may ideya na kayo kung para kanino ito. Naghintay ako hanggang sa matapos ang aming klase at nang lumabas siya, ibinigay ko sa kanya ang kahon na may cake at sinabing, "Ginawa ko ito para sa'yo." Sabay haripas ng takbo kahit na hindi ko pa naririnig ang isasagot niya. Kinabukasan, nang umupo ako sa aking mesa,
Nakakita ako ng isang maliit na note. Damon, nagustuhan ko ang cake. Maraming salamat, from Katie. Napatalon ako sa sobrang tuwa at napasigaw ng yes. Hanggang sa napatingin ang aking mga kamag-aral sa akin. Ito ang nagbigay sa akin ng lakas para hilingin kung pwede kaming kumain ng fishball at kwek-kwek malapit sa palengke na may 5 minutong lakad mula sa aming paaralan. Masarap ang sausawan at masarap din ang fishball. Gusto kong matikman niya ito kaya naglakas loob akong imbitahan siya. Bumili ako ng palamig, fishball at kwek-kwek. Hindi ko masasabing date ito. Parang 2 batang magkaibigan na magkasamang magmerienda. Nagsimula kaming maglakad hanggang sa maubos namin ang pagkain. Dito ko din napagtanto na madaldal pala ako. Kasabayan nito, nininervyos ako, pero nung oras na kausapin niya ako, unti-unti itong nawawala. Dito din nagsimula ang aming pagkakaibigan. Madalas na kaming mag-usap, sabay pumasok sa paaralan, at magkasabay naming ginagawa ang aming takdang aralin. Para na kaming matalik na kaibigan. At nung minsan, nabanggit niya na kung kailan ako magkakalakas ng loob para kausapin siya magmula nung elementarya pa lang kami. Pagkatapos niyang sinabi iyon, hinalikan niya ako sa pisngi. Dito ko napagtanto na meron din siyang gusto sa akin. Hanggang sa merong nangyari na talagang nagpatibay sa relasyon namin. Isang hapon, gumagawa kami ng takdang aralin sa bahay niya habang nanunood ng TV. Ang kanyang ina ay nagluluto noong oras na iyon sa kusina. At narinig namin ang isang malakas na kalabog. Pagtingin ko, nakahiga sa sahig ang nanay niya at walang malay. Nadulas siya sa natapong tubig sa sahig at tumama ang ulo niya sa lababo nang madulas siya. Napasigaw si Katie. Bigla akong kumilos at hindi nagpatumpik-tumpik pa. Ipinasan ko siya at dali-daling tumakbo sa pinakamalapit na ospital sa kapitbahayan, kung saan kalaunan ay nagkamalay siya. Sinabi ng doktor na dumating kami sa oras dahil maaari siyang magdusa ng mas malubhang pinsala sa utak. Paulit-ulit akong pinasalamatan ni Katie at ng kanyang pamilya. Ngunit sa tingin ko, hindi ako isang bayani. Kumilos lang ako kaagad noong mga sandaling iyon. Ngunit tila sa mata ni Katie, ako ay bilang isang bayani. Isang taong mapagkakatiwalaan niya, isang taong maaasahan at tagapagligtas. Mula noon, hindi mo na kami mapaghiwalay. Nang makatapos kami ng pag-aaral, nagpasya kaming maghanap ng trabaho sa kalapit na lungsod. Natatakot mang harapin ang bagong yugto ng aming buhay. Ngunit kailangan namin ito na lakas loob na tanggapin at umasang balang araw kami ay magtatagumpay. Pero ang buhay ay hindi ganoon kadali. Nahirapan kaming maghanap ng trabaho. Yung ibang alok, mababa ang sahod. Yung iba naman, pansamantala lang at hindi pa pwedeng maging permanente. Kaya madalas kami ay gutom dahil kulang ang aming kinikita. Hindi namin magawang kumain sa isang restaurant, manood ng sine, o bumili ng mga gamit sa shopping mall na isang pangarap namin. Naantala din ang aming kasal dahil laging nasa isip ko ay kapag nakaipon na kami ng pera, tsaka kami magpapakasal. Gusto kong ibigay sa kanya yung pangarap ng bawat kababaihan na magsuot ng magandang wedding gown at maging isang reyna ng buhay ko. Ngunit maging iyon ay tila hindi dumating ang araw na inaasam ko. Lagi naming binibilang ang bawat barya na kailangan naming bayaran sa renta at pagkain. Kasabayan nito, wala akong narinig na reklamo kay Katie tungkol sa aming sitwasyon. Hindi ko maiwasang madismaya sa sarili ko dahil hindi ko kayang ibigay ang higit pa para sa kanya. Pakiramdam ko ay talunan ako, hindi isang bayani. Gayunpaman, palagi niyang pinapalakas ang loob ko at laging positibo. Sinasabing napakasaya niya na nakilala niya ako. Pero may kutob ako na itinatago niya lang sa akin ang kanyang nararamdaman sa pamamagitan ng paglalagay ng mas maraming kanin at ulam sa aking pinggan na maging sa pagkain, sinisigurado niya na ako ay hindi nagugutom. Kapag nakikita kong ginagawa niya iyon, nagdurugo ang puso ko kung bakit ito lang ang nakakayanan ko. Batid niya na ito ang bumabagabag sa isip ko
at lagi niya akong pinapaalalahanan na, ayos lang, alam ko isang araw basta lagi lang tayong magkasama, ako ay kontento at masaya, na sa tuwing titingnan ko ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagmamahal. Kahit na siya ay abala sa kanyang trabaho at pagod sa biyahe, meron pa siyang oras para basahan ng libro at tulungan sa takdang aralin ang mga bata. Minsan naman, hinihilod ang likod ko at masahihin ang aking balikat, kaya siya ang tunay kong superwoman. Sa lahat ng aming mga pakikibaka at pagtitiyaga, dumating din ang panahon na kami ay hindi na naghihikaho sa salapi. Nakakuha siya ng trabaho sa isang opisina ng isang malaking warehouse at ako naman ay naging permanente sa isang malaking restaurant bilang isang panadero. Dito na din kami nagpakasal, ngunit sa West lamang. Kulang pa rin kami sa salapi, kaya hindi kami nagkaroon ng wedding ceremony. Hindi rin siya nakapagsuot ng wedding dress. Kaya kahit laking ngiti at sinasabi niyang siya ay masaya, hindi ko maiwasang madismaya sa aking sarili. Nasasaktan ako dahil karapatan niyang magkaroon ng magarbo at magandang kasal. Meron kaming 2 anak. Nagpapasalamat ako dahil kamukhang-kamukha nila ang kanilang ina na labis kong ikinatutuwa. Inilalaan lamang namin ang oras sa pagtatrabaho at pag-iipon. Para kaming baliw, sa bawat bariyang kinikita namin, gagastusin lang namin ang pinakakailangan. Sa katunayan, ako ay isang panadero at gumawa ng madaming cake para sa ibang tao na nagdiriwang ng kaarawan at iba pa. Pero kaming 2 ni Katie ay hindi kailanman nagkaroon ng birthday party. Tanging maliit na salo-salo kasama ang aming pamilya. Marahil isa ito sa aming motibasyon para mag-ipon kami ng mag-ipon. Hanggang sa isang araw, iminungkahi ni Katie na gamitin ang aming naipon at magbukas ang sarili naming bakery. Hindi ako makapaniwala. Ibinigay niya sa akin ang baton para kami ay makapagsimula ng isang negosyo. Dahil matagal na akong nagbe-bake, malaki ang kumpiyansa niya na ito ay magtatagumpay. Ilang beses ko siyang tinanong pero desidido siya sa kanyang desisyon. Subalit ang bakery ay hindi masyadong kumita. Para sa amin, ang nagastos namin mula sa ipon ay napakalaki. Ang lokasyon ng aming pwesto ay matumal, hindi masyadong mabenta. Dahil hindi din mayayaman ang mga taong nakatira doon, hindi ako makapagpatong ng presyo ng malaki. Napupunta lang ito sa renta, kuryente at iba pang bayarin na halos wala nang natitira sa amin. Sa totoo lang, mas malaki pa ang kita ko noong nagtatrabaho ako sa restaurant. At dahil dito, ang aming pamilya ay nagsimula na naman kaming magipit. Labis akong nahihiya sa aking misis. Akala ko, magaling akong panadero, pero bakit ganito ang nangyayari? Para akong isang labis na talunan. Nagsabi ako sa kanya na isara na lang ang bakery at maghanap ulit ng trabaho. Pero sabi niya, huwag akong sumuko. Samahan ng dasal, pagpupursigi at tiyaga, ito ay magbubunga din. Kaya sinunod ko ang kanyang payo. Hanggang sa sinabi niya na nagkaroon siya ng pangalawang trabaho bilang waitress sa isang kainan. Didiretso siya pagkagaling niya sa kanyang unang trabaho. Nakatulong ito sa amin pero ang kapalit nito, sobra siyang pagod. Sabi niya, iidlip lang siya ng 5 minuto pero magiging mahimbing na ang kanyang tulog. Nagpapasalamat ako sa kanyang pagsasakripisyo pero kasabayan nito, labis akong nahihiya at parang wala akong naitutulong na isang malaking inutil. Napansin ko din habang siya ay natutulog ay madaming kulubot sa kanyang muka at doon ko napagtanto na kami ay nasa 40 na. Nakokonsiyensya ako dahil kahit isang magandang kaarawan lang, wala man lang akong naihandog sa kanya. O kahit ang aming wedding anniversary. Kaya ito yung ipinangako ko sa sarili ko na gagawin ko talaga para sa kanya nang maibalik ko ang lahat ng sakripisyo niya sa aming pamilya. Hanggang sa pumabor sa amin ang swerte. Unti-unting bumubuti ang kita nito sa tulong na rin ng isang lokal na pabrika ng mga damit na kumukuha ng tinapay bilang merienda para sa mga manggagawa. Napakalaki ng tulong nito sa amin. Dito din nagtuloy-tuloy ang lahat na masolusyonan ang aming problemang pinansyal. Dumating ang kaarawan ni Katie,
Kaya naman nagplano ako ng sorpresa para sa kanyang kaarawan. Inimbitahan ko ang aming buong pamilya, kamag-anak at mga kaibigan sa isang maliit na resort na mayroong swimming pool. Mahal man ang magagastos, pero sulit na sulit ito, nararapat na selebrasyon para sa aking reyna. Sabik na akong makita ang kanyang reaksyon. Panahon na para maranasan niya ang maginhawang buhay. Hindi na niya kailangan magtrabaho at magpapahinga na lang siya sa bahay. Subalit, ilang linggo lang bago ang kanyang kaarawan, kinausap niya ako isang gabi bago kami matulog. Damon, masama ang pakiramdam ko. Ang sakit ng tiyan ko. Pwede mo ba akong dalhin sa doktor? Nagulat ako dahil ni minsan hindi siya nagsabi na magpatingin sa doktor. Pwera na lang kapag hindi na niya matiis. Dati, nakukuha pa naman ang gamot kapag masakit ang ulo o tiyan. Pero kakaiba pati ang tono ng kanyang boses. Kaya nakaramdam ako ng matinding kaba. Kinabukasan nagpatingin kami sa doktor. At ang payo sa amin na kailangan niyang gumawa ng mas masusing pagsusuri at mga laboratorio. At nung lumabas ang resulta, napaluhod ako nung marinig ito. Siya ay mayroong matinding karamdaman. May sakit siyang cancer. Malala na ito. Maliit ang tsansang na siya ay mabuhay ng matagal. Pag uwi ko sa bahay, nginitian ako ni Katie. Constipation lang, 'di ba? Pangisi niyang sambit. Habang tinitingnan ko ang mukha niya na parang bata, hindi ko mapigilang tumulo ang luha ko. At humagulgol ako na parang bata sa harap niya at ng mga anak namin. Anong uri akong asawa? Ni hindi ko man lang napansin na may nararamdaman na siya. Sa sobrang abala ko kung paano kumita ng malaki, nakalimutan kong pagtuunan ng pansin ang aking misis. Sana palang noon ko napansin. Sana palang kahit simpleng sakit ng ulo, pinatingnan ko na kaagad. Nagkulang ako. Kulang na kulang. Kaya hindi ko mapatawad ang sarili ko sa mga pagkukulang ko sa kanya. Siya pa ang nagtrabaho sa amin ng mas matindi nung panahon na gipit kami. Kasalanan ko ito. Wala akong dapat sisihin kundi ako. Tama po. Kinansel ako ang birthday party niya at ibinahagi ang balita sa lahat ng kakilala namin na ikinagulat ng lahat. Dahil advanced cancer, nagsimula na siyang magpa-chemotherapy. Napakiramdam ko mas lalong humina ang kanyang katawan. Siya ay nangayayat, naglagas ang buhok na halos hinang-hina na pati daliri ng kanyang mga kamay, hirap siyang igalaw. Lagi akong nasa tabi niya. Nakakuha ako ng empleyado na magpapatuloy ng bakery habang wala ako. Sinusubukan niyang maging matatag para sa amin. Pero inamin niya sa akin na iniisip niya sino ang mag-aalaga sa amin at sa akin. Biglang tumulo ang luha ko dahil kahit na nagagamot siya, kami at ako ang nasa isip niya. Kaya sinabi ko sa kanya kung hindi na niya kaya, magiging ayos lang kami. Huwag niya kaming alalahanin. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na niya kaya pang lumaban. At si Katie ay yumao nung siya ay 52 taong gulang. Labis ang aking pighati dahil bago-bago pa lang kami nakakaangat na sana siya ay nagbabakasyon, nagre-relax, pero nung makita ko siyang nakahiga sa kanyang kabaong, daig pa ng ilang libong suntok ang ginagawa sa puso ko. Nung lumisan si Katie, naglulugmok ako, wala ako sa sarili, at labis na sinisisi ang sarili ko kung bakit siya nagkasakit. Nagtatrabaho na parang zombie, pero ang utak ko ay nasa malayo. Hanggang sa unang anibersaryo ng kanyang pagpanaw. Naalala ko ang mga anak ko, batid kong magagalit sa akin si Katie kapag pinabayaan ko sila. Nung napansin ng mga anak ko na nagpapatuloy ako sa buhay, sila ay masayang masaya at nung makita ko ang kanilang mga ngiti, nakita ko sa kanila si Katie. Nung mga panahong ding iyon, wedding anniversary namin at napagdesisyonan kong magdiwang kasama ang aming pamilya at kaibigan. Kami ay nagsalo-salo, nagbahagi ng mga masasayang alaala nung nabubuhay pa ang aking asawa. Iniaalay namin ang pagtitipon na iyon para sa kanya, na sana makita niya sa langit na labis namin siyang mahal na mahal at sobrang nangungulila sa kanya. Matapos nito, taon-taon namin itong ginagawa sa karangalan ng aking mabuting asawa.
Ang pagdiriwang na iyon ay tumagal ng madaming taon. At ngayon ako ay nasa 70 na. Ang selebrasyon namin ay mas dumami pa ang tao, mga apo at mga asawa ng aking mga anak. At nitong taon lang nagdiwang kami sa isang malaking restauran. Na taon-taon palagi kong naririnig ang mga kwento nung panahong kasama nila si Katie. Kahit na madami akong narinig na kwento tungkol sa aking asawa, pakiramdam ko may kulang. Kaya matapos ang kasiyahan, nagtungo ako sa aming paboritong lugar na madalas naming pinupuntahan para panoorin ang sikat ng araw sa may antipolo na may tanawin ng mababang burol. Nakaupo lang kami at nagkukwentuhan tungkol sa aming kinabukasan na kasing linaw ng sikat ng araw. Inantay ko ang pagsikat ng araw at nagdala ako ng 2 baso at rum, isa sa akin at isa kay Katie. Nung sumikat na ang araw at naaninaga na ang aking muka, pakiramdam ko nandoon din siya. Naramdaman ko ang kanyang presensya. Sumigaw ako sa araw, "Hello mahal! Miss na kita." Kinuha ang baso ng may alak at nagpatuloy sa pagsasalita na parang may kausap ako. Ang mga bata ay nasa ayos naman. Alam ko namang inaalala mo si Bunso na madalas sumasama sa barkada at mag-inom. Ibang-iba na siya ngayon. Siya na din ang namamahala sa ating negosyo at mas malago na ito. Nga pala ngayong taon, magbubukas ang pangatlong branch ng bakery. Responsable, hindi lang sa kanyang misis at anak, pati na rin sa mga empleyado natin. At si ate, tulad mo siya nung kabataan na pinakamaganda sa ating lugar. Ngayon nasa 40 na siya at mayroong 3 supling. At alam mo ba yung panganay niyang babae ay kamukhang kamukha mo siya. Maging ang nunal sa tainga mayroon din ng tulad sa'yo. Huwag mo na silang alalahanin, nasa mabuti ang kanilang kalagayan. Hanggang sa may naramdaman akong may humaplos ng muka ko, nakapareho kung paano ni Katie haplusin ang aking muka. Marahil guni-guni ko lamang iyon, pero para sa akin, si Katie iyon. Masaya ako dahil natupad ko ang magandang buhay para sa anak ko, kahit wala na si Katie sa tabi namin. Mahal, konting panahon na lang magkakasama tayo. Maraming salamat sa lahat, sa suporta, sa pagmamahal, sa pag-aaruga at sa mga anak natin na kamukha mo at katulad mo. Malapit na tayong magkasamang muli. Intay ka lang ng kaunting panahon ha. Nasasabik na akong mayakap, mahagkan kang muli. Mahal na mahal kita. Sabi ko sa sarili ko habang nakapikit at dinadama ang sikat ng araw. Pang-4 na video. Hindi. Hindi dapat ganito, okay? Mali yan. Hindi nga ganyan. Ganito dapat. Nakuha mo na. Kailan ka ba matututong magganchilyo? Subukan mo ulit. Bugtong hininga ng aking biyanan na babae. Maluha-luha akong tumakbo palabas ng kwarto. Isinilang at lumaki ako sa Manila. Pero nagtungo ako sa Baguio para mag-aral ng kolehiyo. Napagdesisyonan ko na tumira doon simula nang makilala ko ang aking asawa sa Baguio. Meron na kaming 2 anak na parehong nasa elementarya at napamahal na din ako sa malamig na simoy ng hangin at palakaibigang mga tao dito sa Baguio. Si nanay ang isa sa mga rason ko kung bakit napagdesisyonan kong manatili dito at hindi na bumalik pa sa Manila. Ako ang nag-iisang babae sa aming magkakapatid. Mayroon akong 3 kapatid na lalaki at ramdam na ramdam ko ang hindi pantay na pagtrato sa akin. Minsan, mas bibigyan niya ng mas madaming pagkain yung mga kapatid ko samantalang ang sa akin ay kakapiranggot lamang dahil kailangan ko na daw magpapayat, sabi ni nanay. Kung ikukumpara ako sa mga kaibigan ko, hindi makakailang ako ang pinakapayat. Palagi ding may mga bagong damit tuwing Pasko at pasukan ang mga kapatid ko, pero ako, madalas sa paglumaang damit ang mga ibinibigay sa akin. Lalaki din naman daw ako, sabi ni nanay, kaya hindi ko na kailangan bumili ng bagong damit. Pero lumalaki din naman ang mga kapatid ko.
Palagi akong nagrereklamo, pero ang tanging natatanggap ko lang ay isang malakas na sampal mula sa kanya. Pinabawasan din niya ang aking pagkain at mga damit ko, kaya sinubukan ko nang tumigil sa pagrereklamo. At tanggapin na lang na gano'n na talaga ako tratuhin ni nanay. Minsan, naiisip ko baka ampon lang ako o kaya anak ako sa labas ni tatay. Hindi ko talaga alam ang rason kung bakit galit na galit sa akin si nanay. Hindi naman maikakaila na magkamukhang magkamukha kami. Noong sinabi ko sa pamilya ko na magpapakasal na ako, ang unang nasabi ni nanay, "Kasal? Hindi ba masyadong mabilis? Hindi ka pa nga nakakapagtrabaho ng matagal? Hindi mo pa ako nababayaran sa lahat ng nagastos ko sa pagpapalaki ko sa iyo ah. Magtrabaho ka pa. Masyado ka pang bata para magpakasal." Noong araw na namanhikan ang aking mapapangasawa para makilala niya ang aking pamilya, tinanong siya ni nanay, "Magkano ba ang kinikita mo? Mabibigyan mo ba kami ng sustento kada buwan?" Napakalaki ng nagastos ko sa pagpapalaki sa kanya at inaasahan ko na mababayaran niya ako dahil nagtatrabaho na siya. Hiyang-hiya ako sa asawa ko kaya dali-dali ko siyang hinatak at tumungo na kami pauwi ng Baguio. Hindi dumalo si nanay sa kasal namin at hindi din niya nagawang bisitahin man lang ang kanyang mga apo dahil daw kailangan niya ng pera para may pamasahe siya. Sinabi ko din na wala din naman akong maibibigay dahil wala din akong pera. Kung minsan ay tumatawag siya para humingi lang siya ng pera, hindi man lang nangamusta kung ayos lang ba kami dito. Sa wakas, noong mga oras na iyon, sinabi ko sa kanya kahit kailan ay hindi na ako makikipag-usap sa kanya at pinalitan ko na rin ang aking cellphone number. Simula noon ay hindi ko na siya nakausap at akala ko ay mabubuhay na ako ng walang nanay. Pero tinadhana ata na makilala ko ang bago kong nanay, ang aking biyanan na babae. Kabaliktaran ng aking nanay ang aking biyanan. Noong unang beses na bumisita ako ng bahay ng asawa ko upang ipakilala sa pamilya niya, ay dali-daling tumakbo papunta sa akin ang biyanan kong babae at niyakap ako ng mahigpit sabay sabi, "Palagi kang kinakwento ng anak ko. Ang tagal kong hinintay ang pagkakataong makilala ka. Ang ganda-ganda mo, iha. Welcome to your house and your family." Nagulat ako dahil ni minsan hindi pa ako tinarato ng ganon ng nakakatanda sa akin. Hindi pa rin ako makapaniwala ng mga oras na yon at walang lumalabas na salita sa bibig ko. Magmula ng araw na iyon, ipinaramdam sa akin ng aking biyanan na babae ang labis na pagmamahal, pag-aalaga at atensyon na ni minsan ay hindi ko naramdaman sa aking tunay na ina. Nalaman ng aking biyanan na babae na paboritong ulam ko ang adobo. Kaya sa tuwing bumibisita kaming mag-asawa sa kanilang bahay, ay palagi niya akong pinaglulutuan ito. Tinuruan din niya ako ng kanyang recipe ng adobo. Higit sa lahat, mahal na mahal niya ang kanyang mga apo. Palagi niyang yakap at karga ang mga ito sa tuwing bumibisita kami o bumibisita siya sa amin. Kahit minsan ay nahihirapan na siyang buhatin dahil pabigat ng pabigat at palaki ng palaki ang mga apo niya, ay hindi niya alintana ang mga ito. Isa pa sa pinaka nagustuhan ko sa biyanan kong babae ay ang kanyang paggaganchilyo. Malamig sa Baguio, mas lalo na tuwing gabi. Kaya siguro naging libangan na niya ang paggaganchilyo. Nakagawa na siya ng mga damit panlamig, mga bandana, sombrero, gloves, at pati mga placemat. Maging maliit na bag para sa cellphone ay kayang-kaya niya.
Kung makikita nyo lang ang kanyang bahay, punong-puno ito ng makukulay na mga gawa niya sa paggaganchilyo sa loob ng maraming taon. Gumawa din siya ng sweater para sa akin at ginanchilyong sombrero para sa mga anak ko. Ang lahat ng gawa ng biyenan ko ay nag-iisa lang sa mundo at alam kong bawat hibla ng gawa niya ay punong-puno ng pagmamahal. Kaya lahat ng iyon ay tinuturing kong isang kayamanan. Naaamoy ko pa ang init ng pagmamahal na binuhos niya sa mga gawa niya. Sa wakas, natupad na ang pangarap ko na magkaroon ng isang mapayapa, masaya, at totoong pamilya. Ngunit lahat ng ito ay naglaho nang dumating ang isang balita. Ilang buwan nang may nararamdamang kakaiba ang aking biyenan. At nung nagtungo siya sa ospital para magpakonsulta at natuklasan na may sakit siya na kanser. Mayroon na lamang siyang 1 taong natitira upang mabuhay. Swerte na daw kung abot pa ng 1 taon, marahil baka ilang buwan lamang. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Sana isa lang tong malaking bangungot naway magising ako sa pagkakatulog na masaya at malakas na uli siya. Mahirap at masakit man tanggapin, pero ang lahat ng iyon ay totoo. Ilang araw akong hindi matigil sa pag-iyak at pilit ko siyang kinukumbinse na sumailalim sa gamutan, pero kahit anong gawin ko ay ayaw niya. Masyado na daw huli ang lahat at hindi na daw niya kaya. At kung kaya man niya, ay mas pipiliin pa rin niyang hindi na. Tanging pag-iyak na lamang ang ginagawa ko araw-araw sa tuwing pumupunta ako sa bahay ng biyenan ko. Nakikita ko din sa paglipas ng mga araw ay pahina na siya ng pahina. Isang araw, sinabi ko sa kanya, "Hindi ka pwedeng mamatay. Sino na lang ang gagawa ng mga ganchilyong bandana at sombrero para sa mga apo mo? Hindi mo kami pwedeng iwan, ma. Hindi namin kayang mawala ka." Bigla na lang kuminang ang kanyang mga mata, sabay sabi, "Tama! Ayun nga ang kailangan kong gawin." Magmula ng araw na iyon, napagdesisyonan niyang turuan akong magganchilyo dahil hindi na niya ito magagawa kapag wala na siya. Nais niya akong matuto habang nabubuhay pa siya. Kaya araw-araw niya akong tinuturuan. Hindi ako magaling sa ganon, kaya palagi niya akong napapagalitan. Wala na akong gaanong oras na natitira pa. Bigyang pansin mo naman ito. Heto muna ang gawin mo bago iyan. Nakuha mo na? Paalala niya sa akin. Ginawa ko naman ang lahat para matutunan iyon. Kaya lang, kahit anong gawin ko, nasa malayo ang isip ko kaya nahihirapan ako nung mga oras na iyon. Bukod sa paggaganchilyo, ay tinuruan din niya akong magluto ng adobo at sinigang dahil iyon ang pinakapaborito ko sa lahat. Isang araw, nung pumunta ako para dalawin siya, ilang beses ako kumatok pero walang nagbubukas. Tinulak ko ang pinto at nakita ko na lang siya na wala ng buhay. Nagulat ako sa nangyari dahil maayos pa ang lagay niya bago ang mga araw na iyon. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari dahil nawalan na ako ng malay. Pagising ko ay nakahiga na ako sa isang kwarto sa ospital. Sa huling pagkakataon ay nakita ko siya sa purinarya. Wala pa rin nagbago sa mukha niya. Mabait, maamo at mapayapa. Bawat parte ng pagkatao at diwa niya ay sadyang napakabuti. Inilatag ko sa kanya ang ginawa kong isang maliit na kumot na itinuro niya sa akin. Lumapit pa ako ng konti para halikan siya sa pisngi at sabay bulong ko sa kanya, "Paalam, ma. Ikaw ang tunay kong ina. Napakaswerte naming lahat sa'yo. Magkikita tayong muli at maggaganchilyo tayong dalawa
habang nagkukwentuhan, okay? Hanggang sa muli ma. Mahal na mahal ka namin. Pahinga ka na ma. Pang-5 video. Maaga akong nabuntis at ang masaklap pa nito tinakasa ng aking nobyo ang responsibilidad niya bilang ama. Noong mga panahong iyon, natutunan kong hindi umasa sa iba. Tumayo sa sarili kong paa dahil maging ako, lumaki ding walang ama. Ipinanganak ko ang isang malusog na batang babae at nung una ko siyang masilayan, ipinangako ko sa sarili ko na hindi ko hahayaang matulad ang kapalaran niya sa akin. Mahigpit at istrikto ako sa kanya. Palaging pinapangaralan na huwag magpapadala sa mga mabubulaklak na dila ng mga lalaki lalo na sa kanyang edad. Maraming panahon ng pag-ibig at unahing maging maabilidad at tumayo sa sarili para hindi siya nakadepende sa iba. Yan ang lagi kong pangaral sa aking nag-iisang anak. Sa totoo lang, aaminin ko na madali silang makinig at sumunod sa utos habang bata pa. Pero sa oras na sila ay dumating sa pagka-teenager, dito ko na napansin na marunong na silang sumagot. May mga dahilan, may sariling nais, gusto at pag-iisip. Gayunpaman, hindi ko pa rin nakakalimutan na magpaalala. Subalit nung nagkolehiyo na ang aking anak, dito na kami madalas mag-away dahil nalaman kong siya ay may nobyo. Sinabi niyang hindi naman niya nakakalimutan ang mga pangaral ko sa kanya. Pero alam ko ang tukso. Mahirap iwasan lalo na sa mga ganyang edad. Kung sa bahay, nakikita ko ang ginagawa niya. Ngunit sa oras na lumabas na siya ng bahay, kahit na anong pagpapaalala at pangaral ko, sa tingin ko nakakalimutan na niya ito. At dumating nga ang kinatatakutan ko. 3rd year college siya nung ibinalita niya sa akin na siya ay nagdadalang tao. At ang masakla pa dito, yung nakabuntis sa kanya, tinakasan din siya. Hindi na niya nakita, hindi niya makontak, hindi na niya mahagilap. Hindi ko minsan maiwasang mapatanong bakit ganitong kapalaran ang nakaguhit sa aming mag-ina. Hanggang sa napagtanto ko na baka humupa o humina ang pananampalataya ko, na baka kinalabit ako dahil nakakalimot na ako. Kaya wala akong magawa kundi umiyak nung matuklasan ko ang nangyari sa anak ko. Kaya naman pakiramdam ko isa akong bigong magulang dahil hindi ko naprotektahan ng maayos ang aking anak. Hindi ko mapigilan na sisihin ko ang sarili ko sa nangyari. At dahil litong-lito, namalayan ko na lang nakaupo na ako sa loob ng simbahan. Paglabas ko, nakita ko na may mga taong nakapila sa labas at napansin ko na sila ay nagbabahagi ng pagkain sa mga kapuspalad. Habang tinitingnan ko sila, hindi ko mapigilan na mapaluha dahil doon ko lamang naisip na kahit na matigas ang ulo ng aking anak, ay anak ko pa rin siya. Kahit na naisip ko na siya ay palayasin, hindi ko maatim na magawa lalo na matapos kong masaksihan ang nakita ko sa simbahan. Hirap man akong tanggapin, ngunit ang buhay ay regalo mula sa may kapal. Gaya ng desisyon kong kupkupin ang aking anak nung malaman kong ako din ay nagdadalang tao noon at magmula nung araw na iyon, napatawad ko ang aking anak at tinanggap ko ng buong puso ang aking magiging apo. Kung nakayanan kong mag-isa noon, makakayanan din namin ngayon. Kasabayan nito, dito din ako nagsimulang magbolontaryo sa mga homeless shelter na isa sa mga kawang-gawa ng simbahan. Sa tuwing wala akong pasok sa trabaho, dito ako tumutulong na magluto ng pagkain na ibabahagi sa mga taong nangangailangan. Ang anak ko ay nagsilang din ng isang malusog na babae. Kaya ako nasabi na halos pareho kami ng tadhana. Kaya hindi ko mapigilan na matakot at mangamba para sa apo ko. Kaya naman sa tuwing ito ay pumapasok sa isip ko, idinadaan ko na lang sa dasal. Mahirap pero masaya ang pamumuhay naming tatlo. Pero hindi ito nagtagal dahil sa kasamaang palad, ang aking nag-iisang anak na babae ay isa sa mga nadamay sa banggaan ng truck at jeepney at 1 linggo siyang nakaratay sa ospital, ngunit hindi siya gumaling at tuluyan na siyang kinuha ng Panginoon sa amin. Napakasakit dahil hindi ko inaasahan na mangyayari ang trahedyang ito sa amin. Kaming maglola ang natitira sa mundo. Wala akong panahon para magmukmok dahil naiwan sa akin ang responsibilidad bilang tagapangalaga ng aking apo. Ayaw kong biguin ang aking anak at nais kong masigurado na maganda ang kanyang kinabukasan, lalo na ako ay may edad na.
Para maibsan ang aking pagluluksa at pagdadalamhati, itinuon ko ang atensyon ko sa aking trabaho, sa aking apo at sa pagboboluntaryo sa mga shelter para magluto. Isang araw, habang ako ay nagboboluntaryo sa shelter, kakatapos ko pa lamang mag-asikaso sa kusina at tumulong ako sa may kainan upang mag-abot ng pagkain hanggang sa may napansin akong isang lalaking nakaupo sa mesa na mag-isa at nakatitig lamang sa platong nakahain sa harap niya. Nakyuyos ako dahil yung likuran niya may pagkakahawig siya sa lolo ko. Hanggang sa napansin ko na pinunasan niya ang kanyang muka na halatang ito ay lumuha. Kaya nagdesisyon akong lumapit at kausapin siya. Ayon sa kwento niya, galing siya sa probinsya at nagbaka sakali sa Maynila para maghanap ng trabaho dahil ang hirap ng buhay ng pamilya niya doon. Pero ilang linggo na siyang hindi pinapalad. Naubos na din ang perang dala niya kaya ilang araw na siyang palaboy-laboy dahil ni pamasahe, wala din siya para makabalik sa kanilang probinsya. Tinanong ko siya kung ano ang kanyang trabaho sa probinsya. Sabi niya, nagtatanim lamang siya. Nais niyang magkaroon ng magandang buhay ang kanyang pamilya kaya siya lumuwas. At dahil wala na siyang pera, walang matutuluyan, wala ding makain, hindi na niya alam ang gagawin niya. Hanggang sa nakita niya ang shelter at dito kami nagkita. Gusto mo bang umuwi ng probinsya? Dahil maaari kitang bigyan ng pamasahe para makauwi ka na at makapiling ang iyong pamilya. Suwestyon ko sa kanya. Pero nais ko pong maghanap ng trabaho at hindi ko po alam ang gagawin ko. Sagot niya, anong trabaho ang nais mong pasukan? Tanong ko. Sa totoo lang po, wala po akong ideya. Pero marunong naman po akong magluto dahil minsan sumasideline ako sa paggawa ng daing. Tugon niya, talaga? Magluto? Gusto mo bang tulungan ako sa kusina? Tingnan natin kung anong kaya mong gawin at baka maparaanan natin. Nagtatrabaho ako sa isang restaurant, baka sakaling matulungan kita. Sambit ko. Simula noon, tumutulong siya sa kusina ng shelter, tagahiwa ng mga sangkap at tinutulungan ako sa kusina. Dito ko din natuklasan na meron siyang talento sa pagluluto, marunong magtimpla, nalalasahan ang mga sangkap sa bawat putahe, tamang timpla ng alat, tamis at hindi din matabang. Masarap siyang magluto dahil sa taglay niyang talento, maraming tao ang nagustuhan ang mga luto niya. Dito ko iminungkahi na tuturuan ko siya ng lahat ng nalalaman ko sa pagluluto at kusina at dahil wala siyang matutuluyan, pansamantala ko siyang pinatuloy sa aming bahay kasama ng aking apo na magtatatlong taong gulang. Doon siya natulog sa dating kwarto ng anak ko habang siya ay nag-aaral. Kasabayan nito, nagtanong-tanong din ako sa ibang mga kasamahan at kakilala ko na kung kailangan nila ng extra at nare-rekomenda ko siyang pumasok dito. Minsan meron at minsan wala. Lumipas ang ilang buwan ng pagtuturo ko at pag-aaral niya. Dito ko sinabi na pwede na siyang mamasukan o mag-apply sa isang restaurant. Nagtanong ako sa boss ko kung meron siyang kakilala na nangangailangan ng helper at makaraan ng ilang linggo, may sinabi ang boss ko na maaaring pasukan ni Mario. Labis-labis na nagpasalamat si Mario at natuwa sa magandang balitang naihatid ko. Isa siyang helper sa kusina sa isang restaurant na inirekomenda ng boss ko. Dito rin siya nagsimulang lumipat ng tirahan sa isang bed space malapit sa kanyang pinapasukan. Lumipas ang panahon, siya ay nagtrabaho ng mabuti, nag-ipon, nagpapadala ng pera sa kanyang pamilya. At nagkikita kami sa shelter kung saan siya nagluluto at nagboboluntaryo din doon. Ma'am, maraming salamat po sa lahat ng tulong niyo po sa akin. Sambit niya. Wala iyon. Ang mahalaga, nakaraos ka paunti-unti, sagot ko. Sa mga oras na magkasama kami, naging magkaibigan kami. Sa totoo lang, naibsan din ang lungkot ko at pangungulila sa aking anak. Napakiramdam ko, nagkaroon ako ng bagong anak sa kaanyuan niya. Matapos ang halos 2 taon niyang pagtatrabaho sa Maynila, nagpaalam na siya sa akin na babalik na siya sa probinsya upang makasama ang kanyang buong pamilya. At sabi niya din, dahil mayroon na siyang experience sa pagluluto, maghahanap siya doon ng trabaho sa mga restaurant para kahit papaano, malapit pa din siya sa kanyang pamilya.
At kami ay nagpaalam sa isa't isa. At sabi niya kapag nakaluwag-luwag siya, babalik siya at bibisitahin kaming maglola sa hinaharap. Nung nagkahiwalay kami, hindi pa uso noon ang cellphone, kaya nawalan kami ng ugnayan sa isa't isa. Subalit, ilang buwan lamang matapos umuwi ng probinsya si Mario, ang bahay na tinutuluyan namin ay isa sa mga nadamay sa sunog. Walang natira, kahit isang litrato ng anak ko ay walang naisalba. Kaya nakakapandurog ng puso, nakakalungkot, pero nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos dahil ligtas ang apo ko nung mangyari ang sunog. Dahil mas mahal pa ang magagasto sa pagpapagawa ng bahay, kaya naman ibinenta ko ang maliit naming lupa at hinati ko ang pinagbentahan sa pag-aaral ng apo ko at sa bagong bahay naming nilipatan. Mas lalong mahirap ang buhay, pero sa tuwing nakikita ko ang aking apo, hindi ko kayang hayaan na siya din ay walang marating. Dahil sa ibang lugar na kami nakatira, hindi na din ako nakakabalik sa shelter kung saan ako nagbobolontaryo. Hindi naging madali lalo na magsimulang muli, pero ang lahat ng ito ay sulit dahil ang aking apo ay lumaking mabait, masunurin, at higit sa lahat matalino. Nung nagtapos siya ng sekundarya, hindi ko mapigilan na mapaiyak nung sinabitan ko siya ng medalya na dapat sana ang gagawa noon ay ang aking anak. Hindi lang iyan, nakakuha siya ng scholarship sa isang universidad at siya ay nagkaroon din ng part-time habang nag-aaral. Kaya naman malaking tulong ito sa amin. Nung nakatapos na siya at nagsimulang magtrabaho, nagsimula din siyang magbolontaryo sa shelter na malapit sa aming lugar. Sa mga panahon din ito, pinilit niya akong huminto na sa trabaho dahil lumalala na din ang aking arthritis. Kaya hindi na ako nakipagtalo sa kanya gaya nung high school siya na nais niyang magtrabaho kaysa ang mag-aral. Pero salamat sa Diyos na pinakinggan niya ako at itinuloy ang kanyang pag-aaral na ngayon nakapasok na siya sa magandang opisina na merong magandang pasahod. Pakiramdam ko, maayos kong napalaki ang aking apo. Marunong tumanaw ng utang na loob. Lola, ako naman ang mag-aalaga sa iyo sabi niya sa akin. At nung marinig ko iyon, hindi ko napigilang maging emosyonal. Alam kong kakaunti na lang ang natitirang oras ko, kaya isa na lang ang hiling ko na bago sana ako lumisan sa mundo, ay makahanap siya ng lalaki na magpapaligaya sa kanya. Hanggang sa dumating ang panahon na ibinahagi sa akin ng aking apo na meron siyang karelasyon. Ilang buwan na silang magkasintahan at nais niyang ipakilala ito sa akin na nakilala niya sa shelter kung saan sila nagbobolontaryo. Mabait naman at magalang pero sabi ko sa apo ko na kilalanin niyang mabuti ang taong iyon. At sa mga lumipas na panahon, naging matatag ang kanilang relasyon at nais ng lalaking iyon na pakasalan ang apo ko. Kaya naman nagset sila ng araw ng pagkikita namin ng kanyang mga magulang. Hindi ko maiwasan na mabahala dahil ang lalaking karelasyon niya ay tiyak na may kaya. Hindi ko maiwasang mabahala dahil paano kung matahin kami ng mga magulang niya dahil sa estado namin sa buhay. Sinabi ko ito sa apo ko. Lola, hindi po sila ganoon, mababait po sila. At isa pa, kung ganoon ang ugali nila at matahin kayo, walang dahilan para makasal kami ni Daniel. At isa pa, hindi ko po hahayaang tapakan kayo o tayo, sagot niya sa akin. Pero sigurado po akong hindi sila ganoon at para hindi tayo mukhang alila, pwede naman po tayong bumili ng maayos na damit. Dagdag niya. Dumating ang araw na pupunta kami sa bahay ni Daniel at halatang kinakabahan ako at nakayuko nang pumasok sa bahay nila. Narinig kong binati ng anak ko ang nanay ng nobyo niya at ako din. Habang sila ay abala sa kusina, ako naman nakaupo sa sala at nakayuko na hindi mapakali. Hanggang sa narinig kong lumapit sa akin ang tatay ni Daniel para ako ay batiin. Nung pagtingin ko sa kanya, biglang nagulat ang kanyang ekspresyon. Ma'am Teresa? Ikaw ba yan? Tanong niya. Hindi ko maalala ang kanyang muka, kaya hindi ako sumagot at napansin niya ito at nagsalita siyang muli. Ako to si Mario, yung tinuruan niyo pong magluto. Nagkita po tayo sa shelter. Nung matapos niyang sabihin kung sino siya, ako naman ang nagulat. Hindi ako makapaniwala na si Mario iyon.
Ang ganda ng bahay niya. Hindi ko akalain na siya ay nagtagumpay. Bago pa ako nakasagot, niyakap niya ako ng mahigpit. Pagbalik ko sa probinsya, nakahanap ako ng trabaho sa isang maliit na resort at nagustuhan ng may-ari ang luto ko. Doon ako nagsimulang magtrabaho. Matapos ang ilang taon kong pagtatrabaho at nakaipon, nagbukas ako ng maliit na kainan. Dito na nagsimula na tila ba pumabor sa amin ang swerte. Marami kaming naging customer at nakapagbukas kami ng isang malaking outdoor restaurant. Kwento niya. Sinubukan niya daw bumalik pero yung bahay na tinirahan namin, iba na ang nakatira. Yung shelter naman, hindi na daw ako doon nagpupunta at walang nakakaalam kung saan ang aking address kaya hindi niya alam kung saan ako hahanapin. Nagpunta sila sa Maynila upang subukin ang kanilang swerte at nagtayo ng maliit na kainan. At dito, nagpatuloy pa din ang kanilang swerte at napalago ito, na ang katas ay ang bahay na kinatatayuan ko. Kasabayan nito, dito na din nag-aral ang kanyang mga anak. Ang liit ng mundo. Ma'am Teresa, biruin mo pinagtagpo tayo muli ng tadhana. At ngayon, magiging isa na tayong tunay na pamilya. Wika niya. Huwag ka mag-alala ma'am, aalagaan, magiging tapat at hindi kailanman papaiyakin ni Daniel si Janine. Makakaasa ka, dagdag niya. Idinaos namin ang gabing iyon na may malaking ngiti sa aming muka. At habang lahat ay nagsasaya, dito ako sa wakas nakaramdam ng kapanatagan. Dahil alam ko, mawala man ako sa mundo, nasa maayos ang kalagayan ng apo ko. Dito na po nagtatapos at sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga kwentong ito. Hanggang sa muli, paalam at God bless po!